buwaya sa Manila. Pinangalanan isa-isa ni VP Sara. May idea ba kayo kung sino-sino sila? Baka naman si Lalay yan. Lalay, ay yung paakalay. Viral yun ngayon, di ba? Pero hindi po sa Manila yun. Baka naman si Lolong. Teka, wala na rin si Lolong, di ba? Sino kaya yung ibig sabihin ni VP Sara na mga buhaya sa Manila? O ito, panoorin natin yung video kung sino man yung mga binanggit niyang pangalan dito. Kung kayo, isa kayo sa nakasuporta sa taong ito na pinangalanan ni VP Sara, walang iyakan ha. Si VP Sara nagsabi niya na. Si VP Sara, maraming alam yan. Bago bumanat yan, may mga proof po yan kung bakit niya nasabi na buhaya sila. Sino yung buhaya talaga? Eto, panuorin natin ang sinabi ni VP Sara. Nisaka ko og Manila, nangaway ko dito, kuman balik na po ko, mga buaya sa Manila, ngaginganlan og Abante, Chua, og Valeriano, mga pangalan sila mga buaya dito. O alam nyo na kung sino-sino sila. Kaya sa mga taga Manila, ingat-ingat kayo sa mga buhaya. Ngayong parating na halalan, nandyan sila sa paligid lang. Kaya ang iboto nyo dyan, siguraduhin nyo na hindi nangangagat yan. Akala ko naman si Lalay na o si Lolong. Ibang pangalan pala yun. Pabor ba kayo na pwedeng sabihin sila yung buhaya sa Manila? Ano bang ginagawa kasi nila? Bakit nasabihan sila ni VP Sara na mga buhaya? Di ba pag buhaya, ano bang kinakain kasi ng buhaya? Meron ako napanood kasi na video. Kanino bang ano yon? Basta may napanood ako ng video sa TikTok. Yung may buhaya na kumakain ng pera. Ewan ko lang kung napanood yun ha. Siguro naka-AI lang siguro yun. Kasi alangan naman ilagay yung mukha ng totoong buhaya ay baka maireklamo yung gumawa ng video na yon kung sino man yung buhaya na yon. Napanood ko po kumakain ng pera. Ang tindi pala ng mga buhaya dito sa Manila. Pera ang pang-almusal nila, tanghalian nila, at pati sa pang-dinner nila, pera-pera. Kaya sa tingin ko mas delikado talaga ang buhaya dito sa Manila. Kasi dyan yung sa Mindanao, doon sa nangyari, yung kay Lalay ba yun? O di ba? Yung nabiktima, isa lang siya. At buhay pa. Pero yung buhaya dito sa Manila, ang dami ng nabiktima. Ito si VP Sara, real talk ang sinasabi niya. Pero walang pikunan ha. Hindi kagaya nitong nakaraan. Sino ba yon? Banggitin natin yung pangalan. Si Abante na binanatan ni VP Sara pero yung anak nag-aw-aw na. Galit na galit kay VP Sara. Bakit naman kayo nagagalit? Ang ginagawa ngayon ni VP Sara, rumesback lang siya. Hindi po siya magsasalita ng ganyan kung walang ginagawa sa kanya. Alam nating lahat kung bakit siya nagkaganyan. Matapang lang na binubuking yung katotohanan. Imagine kung ano yung ginagawa sa kanya. May kaso yung papa niya na dinala sa ICC at kung ano pang panggigipit sa mga Duterte. Pero may napapansin ba kayo? Andyan pa rin siya. Mas lalo pang tumapang. Mas lalo pang tumapang na sabihin yung katotohanan. Bakit naman? Dahil po doon sa mga lumalabas, yung nakikita niya yung tapang ng taong bayan na nagagalit na dahil sa ginagawa sa pamilya nila. Ngayon, kahit sino naman, pag ganyan yung suporta ng taong bayan sa kanya at sa pamilya niya, ay lalong lalakas ang loob ng mga yan. Hindi manghihina yan. Mas lalo pang titiba yan. Kaya kakabahan yung kumakalaban kay VP Sara dyan. Pagkatapos ng eleksyon, kung hindi kayo magtatagumpay sa plano nyong ipa-impeach siya, abangan nyo sa 2028, baka maging pangulo pa siya. Dito lang, thank you. Bye-bye.